Yon, so hello everyone. Good morning po sa ating lahat, sa lahat ng mga nasa loob ng ating Zoom, and of course, sa lahat ng mga nanonood po sa live po natin. And today, it's a special training sa ating lahat. And of course, I have the privilege to introduce yung speaker po natin. So ladies and gentlemen, brace yourself for a journey into the heart of a digital engagement. So ngayong oras na ito, nako, we will gonna uncover the secrets behind the organic of social media, where every click, like, share, ignites a wildfire of interaction. So get ready to amplify your online presence and unleash the power of connection like never before. So buckle up as we uncover the strategies that ignite interaction, amplify our online presence, and fostering powerful connections like never before. O, diba? So today, we have the privilege of diving headfirst into the electrifying of social media with no other than our trailblazer himself, our Mr. Excitement Coach, isang former OFW from Middle East, the visionary, no other than Mr. Rodel Almeda. So, Mr. Rodel Almeda, please take it away. Alright! Galing, galing, galing naman. Oh, di ba? May intro pa. Oh. Okay, may intro pa, 'di ba? Thank you so much, Coach Meg, no, sa napakagandang introductions. Well, in fact, kakagaling lang namin sa 1% masterclass training, kaya sobrang pump up kami ngayon. Alright? So, lahat ng ginagawa po namin is this is just a skills, but ang pinaka-strategy talaga is to talk to people. First strategy is talk to people, second strategy talk to people. Third strategy, talk to people pa rin, no? But again, this will help you, no? Again, this will help you, no, in order for you not only for cold calling, no, cold DM, no, kundi you can also have attract, no, lead magnet or lead generations organically without spending ads. So this is the reason why kailangan marami pala tayong strategy na gagawin. Alright? So, if you're excited, I am excited. Sana mapanood mo ito mamaya. Kung hindi mo pa mapanood ito mamaya, pwede bukas, panoorin mo bukas, no? Because right now, the emotions, the strategy, the fire up, kasi kagagaling na nga lang namin sa 1% masterclass with the owners, with the visionary owners na si Boss Joe and Boss Carl, sobrang grabe, no? Imagine mo, nagda-direct pa rin kahit founder na siya, nagda-direct sila. So try to imagine, they are millionaire, but they are doing directs. So, ang pag-uusapan natin, kasama rin po ito sa pwede mo pong gawin. Okay? So again, this masterclass or training or courses, this will be hati-hatiin po natin in a specific days or per week para hindi po masyadong ma-overwhelm kayo sa informations. Okay? So this will be like 10 to 15 minutes of training na kung saan i-introductions po namin kung ano ang pwede mong makuha dito. Okay? So, alright, let me show you my slides. Kung ikaw is ready na, I'm ready na rin. Alright, so I prepare some slides for you para magkaroon po tayo ng visual and verbal. No? Verbal na interaction. So, very simple ang nakasulat dyan, no? Very simple. How to earn from 0 pesos to 100,000 pesos in under 100 days with no ad spend. Okay? So, meaning, gagawa tayo ng organic posting. Okay? So, since gagawa tayo ng organic posting, I just want you to let you know that let's start, no? With a new thing. Kasi, ito ngayon ang pag-uusapan natin is you need to decide to start new things. Try new things. Susubukan natin yung mga iba't ibang strategies para magkaroon ka ng idea, no? Kung ano ba ang pwedeng magka-connect sa tao, paano ba mag-talk to people. So, in a way na hindi lang dahil talk to people kung nagmi-meet kayo sa daanan, no? Because social media right now is booming. Alam po natin 'yan. Internet is booming right now. So, kailangan po natin mag-try ng bago.
Kasi the world is changing very fast, no? Big will not beat small anymore. Tandaan mo, no? So marami na ngayon maliliit na mga tao na talagang from rags to riches. Yun yung totoong story talaga. It will be the fast beating the slow. So ibig sabihin dito, the world is changing fast. Bakit ba, no? So because kung papansinin mo diyan, ito po yung survey ng the 400 richest in America, no? So kung papansin mo, Mark Zuckerberg dati, no, nung 2017 ba 'yon, no? So kung papansinin mo si Mark Zuckerberg nasa 321 rank, no? Nasa rank top 321 richest in America. Okay? Ang the world's billionaire, ito po yung the world's billionaire nung 2010 ito, no? So kung papansinin po natin si Mark Zuckerberg nasa 212 siya. Okay? So pero ngayon kung papansinin na natin nowadays hindi lang 2016 ranking ito, kung papansinin mo diyan, meron ng tatlo, no? Out of thousands na ang kanilang negosyo is through internet. So kailangan pala natin talagang mag-adapt sa internet, no? And take note, they are dropout sa Harvard University, no? They own the Microsoft, no? And self-made sila. Ito naman is dropout rin sa Harvard. So hindi mo kailangan maging magaling or sobrang galing, no? Kailangan mo lang dito mag-decide na uumpisahan mo ito. So again, there are two great principle na kailangan mo intindihin. You need to decide, no, na talagang itong information, because you have enough information, but you need to decide to courage to start. So lahat ng journey na ipapakita ko po sa inyo is kung paano mo uumpisahan, you need to decide enough information and courage to start. Okay? So ngayon, bibigyan po namin kayo ng enough information. Okay? So ang mapapakinggan nyo sa amin is enough information. But again, this is not just consuming the information. You need to take the action, no? The massive action consistently. Hindi lang dahil ginawa mo isang beses, dalawang beses, tapos nagka-resulta ka ng konti, tapos magsi-change strategy ka na naman. So again, this is a new thing, yun nga sabi ko sa inyo, no? It's especially this is an organic content, which is maraming gumagawa ngayon in the market, no? Yung mga influencer. Ngayon, ang ipapakita ko po sa inyo, again, you decided already. So ang ating topic for today is yun nga, the passion to freedom, 6 steps to 6-figure. Meaning gagawa tayo ng first mag-establish ka ng authority. Alright? So kailangan at least makikita ng tao na medyo authority ka sa online or pag-organic online. Okay? So pag sinabing authority, you need to make sure na tama po ang iyong mga profile. Okay? So dito 6 steps, no? First step pa lang 'yan na pinapakita ko sa inyo. Alright? And then, of course, kailangan ka pong mag-allocate mo po yung tribe mo. No, ibig sabihin, allocate mo po kung saan ka na po pwede o nababagay, or for example, like ako, 'di ba may mga tribe tayo. So ano bang tribe na sinasabi? Okay? So for example, meron tayong thoughts and belief sa ating ginagawa. Like ano bang industry mo? 'Di ba yung industry mo is network marketing. 'Di ba meron tayong ibang mga industry na ano ba ang ibang industry? Online industry. So kung sa church naman, palagay natin kung sa religion merong Catholic, iba yung principle ng Catholic, iba yung principle ng Islam or Muslim, iba rin yung principle ng Buddhism, iba rin yung principle ng Hinduism or kung ano mga, 'di ba may mga principles. So that's your tribe. Alangan naman na ipi-preach mo yung gusto mo. Let's say for example, Muslim ka tapos ipi-preach mo doon sa Christian yung kung anong pinag-uusapan nyo, no? So kung ano yung ginagawa mo ngayon, maghanap ka ng mga tao na gusto nila yung ginagawa mo. Kaya locate your tribe. Oo. So ngayon, tapos after that, once na-locate mo na yung tribe mo, you need to content creation. Okay? You need to create a content. So ito yung major na pag-uusapan natin kasi again, kung hindi mo pa nagawa mag-establish ng authority,
locate your tribe. Ngayon, magda-dive deep na tayo ngayon sa content creation. Kasi after that, okay, kailangan mo mag-establish ng connection. Okay? So mamaya ipapaliwanag ko po sa inyo 'yan. And of course, iko-convert mo siya into a funnel. So kumbaga parang ano ba yung first step, no? Awareness para ma-close mo siya, no? Ma-breakdown mo ang iyong client or customer or prospects. Okay? Tapos deliver on your promises. Siyempre, hindi pwedeng katulad nga kanina ang sabi, no, ng ating mga owners na marami kang directs, pero pagkatapos parang hindi mo na kaagad talagang fina-follow up or hindi mo na kaagad sila, hindi mo finulfill yung promise mo. Kung during your presentation, puro ka lang direct, puro ka, let's say may 100 directs ka, may 200 directs ka, tapos hindi mo na fulfill, no, yung promises mo during that presentation. So medyo delikado yan, not only sa'yo, sa company rin. So yun yung medyo kailangan and very important ito kasi again madali lang lahat, no? Pero how you deliver your promise and then repeat to earn your first 100,000 pesos. So madali lang pala, no? Mag-earn, no? You just need the passion to freedom, blueprint, 6 steps to 6 figure. Okay? So ngayon step 1 tayo, establish authority. The biggest problem on new online business owners or kung bago ka man dito ngayon or coach ka na, make when they deliver content is that they have not established authority and earned the right to speak. Okay? Kasi bakit? Without establishing authority, you become like a nagging mother-in-law. Yung mga nakakaintindi dito, no? I have no offense to mother-in-laws who has not established authority over you, yet continues to give you unsolicited advice. Maraming ganon. Nakaka-relate ka ba na marami kang sinasabi pero hindi ka pala nakakapag-establish ng authority sa taong yan, hindi ka pa rin papakinggan, no? So that's the most important thing na kailangan mag-establish ka muna ng authority para pakinggan ka ng kausap mo. So how to establish authority? Okay? So yun yung mga pag-uusapan natin. So ito basic lang ito ang ipapakita ko sa inyo to establish because we have a tawag dito, meron tayong talagang workshop dito na tuturuan ka namin, iga-guide ka namin paano ito ginagawa, no? Para at the same time, no, pag nagawa mo na ito, matutulungan ka pa namin siguro sa design, no? Tuturuan ka namin paano mag-design rin, no, ng iyong cover photo, paano ka mag-design. Again, guys, to build establish authority, ito yung first na dapat mong gawin. Okay? Para sa akin, very helpful na mag-establish ka ng authority. Paano, no, sa social media. Okay? So ito po, may share ako sa inyo. Naka-live po ito ngayon. Let me show you my okay, ito ba 'yan? Alright. Okay. So nakikita na ba? Alright. So ayun, nakikita na ba ng ang ano ayan. So 'yan. To establish authority, okay, so kailangan at least ito pinaka-basic lang 'to, guys, no? Kailangan first because people will see your cover photo. Alright? So ang isa-sample ko dito is punta ako kay Coach Jumeg. Isa-sample ko siya. Paano siya nag-i-establish ng authority pagdating sa content creation, no? So because this is a very 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 important na mag-establish ka ng authority. So ang kailangan mo lang gawin is tatlo, no? Kailangan ayusin mo lang yung cover photo mo, no? Kung sino ang talagang tuturuan mo or tutulungan mo. So very clear kay Coach Jumeg, helping OFW. O, diyan pa lang tapos na, no? Alam na OFW ang kanyang tutulungan. So kung papansinin mo, how many OFW
around the world. So kung papansinin niyo diyan, makikita niyo 1.83. The number of overseas Filipino workers is 1.83 million only. Okay? Bakit dapat specific ka? Kasi kung hindi ka specific, pag sinabi mong gusto mo mag-business, kasi 'di ba pag yun nga sabi kanina ng ating mga may-ari sa ating 1% masterclass, kailangan pumili ka ng isa tapos sobrang galingan mo. Galingan mo dun. So ngayon, ibig sabihin, kailangan pumili ka muna kasi ang iba, sino ba yung gusto mong kausapin? 'Di ba? Gusto kong kausapin lahat, people. 'Di ba ang daming tao sa mundo? There are billions of people. So ngayon kung papansin mo ang OFW is very, very specific, no? Very specific ang kay Coach Jumeg, helping OFW. Nakapag-establish siya ngayon sa mga lahat ng OFW. Again, pwede mo yang palitan, helping Filipinos. Ang dami naman yung Filipinos, almost 100 million. Tama, 'di ba? So specific siya, helping OFW na reach their goals. So kung may mga goals man sila sa buhay and make a positive impact. So very important, no, na magkaroon ka ng ganyan. So dito itinuturo rin namin kung paano ka, no, maggawa ng cover photo. Alright? So mamaya tuturuan din namin kayo kung paano gumawa nito, kung paano ko siya ginawa, ituturo ko rin, mabilis lang ito. And of course, kung papansinin mo, that's the number one, very essential and crucial into your business. Kailangan meron kang cover photo na impacting talaga. So pag sinabing impacting is kung ano yung message ng cover photo mo. Hindi man yung picture mo, pero yung message, kung ano talaga, sino ang gusto mong kausapin kung nagbe-business, online business ka, okay? Kung hindi ka naman nag-o-online business, hindi mo kailangan ng gano'n, 'di ba? Pwede mong ilagay kung sino man, kung ano man ang ano mo, 'no? So 'yan ang very important na magkaroon ka ng ganyang cover photo. Ngayon tignan natin, 'no, si, Coach Christine, alright? Si Coach Christine yun naman, kung makikita niyo, alright, ang cover photo niya is speaker siya. Sa palagay nyo, once na ganyan, nakatayo ka, nagsasalita ka sa tao, nakakapag-establish ka ba ng authority? Type yes sa ating comment dyan kung manonood ka sa replay mamaya. Kung sa live ka ngayon nanonood, hello, hello dyan. I-type mo kung nakakapag-build ba siya ng authority. Yes, of course. Kasi isa yan sa mga very important, no, na cover photo rin na nakapag-establish ka ng authority because what? You are a speaker. Okay? Because ang pagiging speaker, you are establishing already a authority. Alright? Tandaan, nasa step 1 pa lang po tayo. How to build authority sa social media mo. Okay? So, hindi mo dito kailangan ng what? Hindi mo kailangan ng Canva dito. No? Kasi pictures lang naman to eh. Now, ang ibang ginagawa, sumasali sila sa mga ano ba 'yon, yung mga club na mga papasalitain ka doon tapos bibigyan ka ng picture. May mga gano'n. Basta alam ko yung club na 'yun eh, yung mga ano nga 'yun, Coach Meg, andiyan ka ba? Are you there? Kalimutan ko yung mga gano'ng events. Puwede kang tuturuan ka muna paano magsalita, tapos pupustura ka lang, tapos may mga audience, tapos pipicturan because you are establishing authority, no? I forgot the word itself, ano nga 'yun, basta mamaya ibabalikan ko kayo, I forgot. Basta puwede po kayong gumawa ng gano'n, pumunta kayo sa isang event, para magpa-picture at saka nagsasalita ka. Pero dapat maging part ka muna noon ng events na 'yon. Gusto ko andito na sa ano ko eh, sa dila ko eh, Toastmaster, yes. So, attend ka sa mga Toastmasters, 'no, tapos mag-practice ka magsalita do'n and then magpapa-picture ka, 'no, and then you can have this authority sa online as a speaker. So, kasi isa ito sa
very important rin. Oo. So, 'di ba? Ang galing, 'di ba, no? So, ngayon and then, second, that's the first thing, cover photo. Magfo-focus tayo dun sa cover photo. Okay? Now, siyempre gusto mo malaman kung paano gagawin 'yan, no? Very simple lang rin, okay? Paano mo gagawin ang cover photo, okay? So, siyempre, para ano, it ituturo na rin natin dito, 'no, para paano hindi 'wag muna tayong mag-skip kasi 'pag nag-skip ako baka malito kayo, 'no? So, pupunta ako sa aking Canva, okay? Ang gagawin niyo lang diyan, nakikita niyo na ba ang aking Canva? Type yes nga or type 1 kung nakikita niyo na yung aking Canva. Okay. So, since nakikita niyo ng aking Canva, dito ako sa kabila para mas malaki. Okay, so lilipat ako dito. Ayan. So, ang ita-type niyo lang diyan is Facebook cover photo. Okay? So, may mga free Canva template na po diyan. Yan, may mga free Canva template na po na pwede mo po siyang gamitin as your cover photo. No? Ilalagay mo lang po yung katulad na nilagay ko kay Coach Jumeng. Ayan. Alright? So, pwede kang pumili ng halimbawa, let's say, saan ba yung gusto natin dito? Di ba ang dami mong information. Sige, ito na lang muna para mas, yan. Ito kung papansinin mo, no? So, papalitan mo lang dyan kung ano yung calling all entrepreneurs and business owner, oh. Di ba? May mga I help statement rin dyan. O, dagdagan mo I help. Yan, ganyan, I help. Magdagdag ka ng word, ng keyword. Kasi, pag may keyword ka dinagdag, bibigyan ka rin ni Facebook ng kung ano yung I help statement mo. Kadalasan kasi ang nakikita ko dito sa I help statement is marami sa real estates. Ayun yung napansin ko. Real estates na cover photo. So palitan mo lang yung wordings doon, yung pictures doon. Kung papansinin mo dyan. Hold on lang. Kasi medyo bumagal yung ating internet. Yan, no, kung makikita mo dito, no? Empowering you to succeed every single day. No? Palitan mo ng picture. Di ba? Helping, oh, mga ganun, no? Di ba? Ang dami. So, katulad nito, ito. Let's say ito. Yan. Di ba? Lagay yung picture. Helping you find the property of your dreams. Di ba? Tapos palitan mo yung names mo, yung pictures dito, palitan mo lang. Di ba? Ganun na siya kasimple. Ganun siya ka-basic, no? Because, andyan na yung, ano eh, andyan na yung template. No? Ito, simpleng-simple, oh, simple lang. Business, coach, and entrepreneur. Pwedeng ganun lang. Tapos, lagay mo website mo. Okay? So, may finished product na po tayo. No? Yun nga, ang dami nating finished product dito. No? So, again, may mga libreng template na pwede mo siyang gawin. Okay? So, palitan mo lang ng pictures. So, sige, mag-ano tayo, mag-workshop tayo ng isang beses. Let's say, for example, okay? Let's say ito. Yan, ito. Simple lang rin to. Okay. So, basic tayo. Ayan. So, say for example, palitan ko si Lola. Tignan mo siya, nakapag-establish siya ng authority, di ba, na may laptop siya. Pwedeng magpa-picture ka ng cellphone mo, tapos laptop lang. Ganun lang siya kasimple, di ba? Ganun lang siya kasimple. So, for example, si Coach Yutin, di ba? Di ba? Ganun lang kasimple, ganyan na. Tapos, palitan nyo lang natin dito, Christine Joy Arista. Diba? So, ano si Christine Joy? Let's say, for example, senior, or wag naman senior.
'di ba? Consultant, franchise consultant, franchise expert. So helping you achieve, okay, the franchise of your dreams for yourself or with your family. O, 'di ba? Ganun lang simple. Tapos palitan mo dito. And then you have it. You have already, tapos palitan mo lang dito. Say for example, sa likod niya is, palitan mo ng, may mga pictures ako dito eh. Yan, oh, katulad nito, meron tayong coffee but better, 'di ba? Palitan mo lang ng coffee but better 'yan, oh. Tapos i-drag mo lang. Oh. May libre po tayong mga 'yan, 'di ba? Pwedeng palakihin mo 'to. Andiyan. Ganun lang siya guys, kasimple guys, huwag nating i-complicate because life is so simple na nagawa ko nga for in just ilang ilang segundo lang tayo nag-uusap ngayon, 'di ba? Same colors, basta ang pinaka-diskarte diyan is you just need to at least tatlong color, 3 to 4 colors lang. Huwag ka masyadong maraming colors. Kasi pag marami kang colors, life is fun. Parang gano'n. Anyway, well, okay lang rin. Pero kasi kami ang mindset ko kasi is minimalist. So I follow the creativity of being a minimalist. Kaya ganun lang 'yan. Alright? So gayon, and then ang gagawin natin, i-save na natin 'to. Okay? So pag save natin 'to, paano ba mag-save? Nakikita ba natin? So pag na-save na natin 'to, go tayo lang sa share, download, tapos yeah, download. Yan. And then that's it, no? I think marunong rin ba tayo mag-ano, mag-change ng photo natin. Sige, ano na rin natin 'to, diretsuhin na rin natin 'to, no? Para mas ano, mas masaya. Oo na. I hope nag-enjoy kayo kasi ito very step by step na 'to siguro, no? Na ginagawa namin. Okay, so and then punta ka sa iyong Facebook to build authority. Actually, building authority pa po tayo because again, very very crucial kasi. Ang sa akin, very simple rin ang aking ano. Pansinin mo ha, very simple ang aking cover photo because I told na no fluff, no BS, just real freedom. Sinong naghanap ng freedom, welcome siya, 'di ba? Welcome siya to connect with me. Okay? Mamaya ipapakita ko rin sa inyo 'yan, yung mga naghahanap ng gusto talaga ng totoong freedom. Kasi magtatanong sila, "Anong freedom?" 'Di ba? So freedom, ano ba gusto mo? Mental freedom, emotional freedom, financial freedom, dami na. So focus ako sa naghahanap ng freedom. So hindi naman lahat siguro naghahanap ng freedom, 'di ba? Okay? So and then edit ko ang cover photo ko, upload ko 'to, no? So pag-type ng upload, siyempre pupunta ka sa kung saan mo na-save 'yon. And then adjust mo lang. Yan, adjust mo lang 'to, ganyan. 'Di ba? Simple lang. Simple, creative, nakapag-establish ka na kaagad ng authority. Ilang minuto lang 'yon. Hindi nga minuto 'yun, eh, segundos lang nagawa natin kaagad ang iyong I help statement, 'no? I help statement mo na kaagad 'yan. Oh, so maraming strategy. Again, si Coach Meg meron siyang I help statement, si Coach Yutin meron siyang speakership na may nagsasalita siya, meaning nag-I help rin siya, no? Malamang nagsi-speakership siya. So maraming strategy. Oh. Yan ang isa sa mga para mag-build ka ng strategy mo or authority mo sa pagiging content creator. Okay? I hope you learning, no? So simple, make it simple. Kasi simplicity is the highest ladder. You know, highest, sabi ni Albert Einstein doon. Isimplihan mo lang lahat. Kaya ang negosyo natin sobrang simple, no? Sobrang simple ng negosyo, isa sa left, isa sa right. Di ba? Ganun lang yan. Okay? So, now kung papansinin natin dito, kung papansinin mo, nakapag-build ka na ba ng authority? No? Have you established authority sa cover photo pa lang? Yes. No? Doon pa lang makakapag-build ka na ng authority mo. Tama, di ba?
Okay, now what is the second? Okay, yung pangalawa naman, very important yung close up, no? Close up na profile or close up mo na picture. Picture profile mo, very important rin na talagang very simple lang talaga na dapat. Pangalawa naman, very important, ano yun? Very simple lang talaga na dapat. Pangalawa naman, very important. Sana yun? Very simple lang talaga na dapat. Pangalawa naman, ano po ulit-ulit? Very important. Teka lang nagulit-ulit tayo. Ano po ulit-ulit? Ayan. Sorry. Sorry for that interruptions. Okay, punta tayo kay Coach Meg. Si Meg. Ayan, saan naman si Coach Meg? Alright, so sa pag-build naman ng authority, okay, very important rin yung blow up yung iyong pictures. Ayan, blow up yung pictures mo. Okay, so ito temporary lang ito, tinitemporary ito ni Coach Meg, pero blow up yan ang pictures niya. Parang ganito. Yan, blow up. Yan, ganyan. Dapat close up. Oo. Tingnan natin si Coach Christine, 'di ba? Blow up rin. 'Di ba ganun? Very simple. Hindi nyo kailangan maglagay yung bahay nyo, kotse nyo, or whatever. Kasi, again, if you're doing online business, kailangan naka-blow up. Okay? So, for me, para gumawa ng isang blow up, okay? So, ang gagawin ko is tanggalin ko yung eyeglass ko, tanggalin ko yung sombrero ko, tapos magpipicture ako ngayon, ha? Tignan nyo. Pag nagpicture ako, automatic, ang gagawin ko dyan, ililipat ko siya sa Canva. Okay, tignan natin ha. So, ka-Canva na naman tayo. Okay, punta tayo ng Canva. Okay, punta ka ng Canva. Pagpunta mo ng Canva, nagpicture ka na. Okay, syempre dapat nakaligo ka na doon. No, di ba? Parang ganun. So, para makapaggawa ka na profile picture mo, dapat nakaligo ka na. Di ba? Parang ganun. Okay, so, yung itatype mo na naman dito, very simple. Kasi lahat ng nasa isip mo, i-type mo lang. Kasi keywords lang naman ang kailangan ni Canva in order for him or him ba, lalaki ba, in order for Canva na mag-create siya ng sarili na. So, Facebook profile. Ayan. Type mo lang Facebook profile, enter. Guys, promise, sa establishing authority, ito lang yung kailangan natin. Tatlo lang. Oo, so pangalawa pa lang ito ngayon. So mapapansin mo ang dami, 'di ba? Sobrang ganda. Guys, ang dami na, no? Ang dami na pwede kang kung sa gaming world ka, ito yung profile mo. Kasi gamer ka, no? Ito yung mga gamers, mga nagsi-stream, online streamers. Yan, pwede mong gawin 'yan. 'Di ba? Oh. Let's say for example, saan ba ang gusto niyo diyan, 'di ba? Daming ganda, ang gaganda ng ang ganda ng cover photo. Show more. Yan, hindi ka maubusan ng gusto mo. So, again, simplihan natin ang buhay natin. Kasi simple lang naman ang buhay. Okay? So, halimbawa, kung ikaw is mahilig sa mga ganyan, no? Medyo technical na yan. Pero kung gusto mo talaga yan, no problem. Di ba? Say, for example, let's say, ito gusto mo. No? Na cover photo. So, palitan mo lang pangalan mo. Say, for example, parang pirma mo siya. Let's say, Christine. Ay, saan na ba yun? Christine. Joy. Christine Joy. Joy to the world. Arista. Wala. Di ba?
Tapos let's say may photo tayo ni Coach Eugene. Ayan, yeah. Tanggalin na natin to. Let's say, gawa natin siya ng ganyan. Diba? Tapos, gagawin lang natin dyan, edit natin. Edit natin yung photos niya. Lagyan natin ng shadow. Di ba kanina may shadow yun? Punta ka lang dito sa edit image. Alright, tapos meron tayo ditong shadow. Medyo, ito guys, kailangan nyo lang ng patience dito. No? Kasi, kung gusto nyo talaga yun, no? Siyempre, of course, depende sa gusto nyo. Yan, may shadow na. So, kanina puti yung shadow. So, puputi natin yung shadow. Yon. Okay, puting shadow na siya. Pwedeng yung intensity, babaan nyo ng konti or pwedeng lakihan nyo ng konti or gusto nyo yung pares talaga kanina. So, shadow lang yan guys. Tapos, iti-tilt mo lang ng konti. Ayan. There you go. Right? So, may sarili ka ng, and then i-download mo. Alright. And then, that's it. Download. And then, punta ka na ngayon sa iyong Facebook profile. Yan. Kung gusto mo yung ganyang style, no? Kasi you're establishing authority, nagpapakilala ka. Sino ka ba talaga, di ba? Parang ganun. So it's all about establishing your authority. Di ba? Maraming ways to establish authority, pero ito yung pinaka basic or pinaka simple, pero ito yung pinaka importante. Ang post mo kasi madali na lang yan eh. Later on tayo sa paano mag-post, ano yung may mga schedule ba tayo sa posting, no? So meron tayo niyan, no? Meron tayong mga schedule sa posting niyan. And then of course, pagpunta mo, okay? Punta ka na sa Facebook mo syempre. Pagpunta mo ng Facebook mo, ayan, change mo na, okay? I think alam na natin mag-change na rin. Kailangan pa ba? Oh, sige, sige. So paano mag-change? Punta ka lang sa ano mo, Facebook. Nakikita ba natin? I hope so. Tignan ko nga yung live stream natin. Baka hindi ako naririnig. May narinig ba kayo? May narinig ba? Maraming ways. Ayun, okay. Good, good naman pala yung aking ano. Alright. So, punta tayo doon. Tapos, dito, i-click nyo lang yan guys, yung parang camera. Yan. Pag-click nyo ng camera, yan. Tapos, i-upload nyo. Ito, makita nyo ng upload. Ngayon, magtanong kayo, na-upload ko na, gusto ko palitan yung, balik tayo muna sa cover photo. Na-upload ko na, pero gusto ko i-change yung rotate kasi masyadong mababa yung pictures. So, punta ka lang ng edit cover photo. Alright. Pagpunta mo kasi gusto mo i-adjust ang iyong reposition. O, yan, may repositioning. Reposition mo lang. Yan, reposition ko na siya. Basic, di ba? Pero importante siya guys na kailangan hindi ko naman sinasabing ma-perfect mo yung cover photo mo at saka Facebook profile mo. But guys, sa ngayon, ito yung resume mo. Kasi pag take note ang attention span ng tao, pag minessage mo halimbawa or nag-add friend ka sa kanya, hindi naman titignan yung pinost mo. Ang titignan ang cover photo mo. At saka ang Facebook profile mo. Tapos, doon siya magde-decide kung i-accept ka ba niya or hindi. Period. You establish authority by creating a proper cover photo and profile photo. Kasi there are millions of Filipinos sa Facebook. Okay? So very important kaya nga dumidiin kami dito. Ako ilang change ako because in order for me to start online business, I need to establish my authority in Facebook. Bakit? Mag-focus ka muna sa Facebook kasi pwede naman kitang turuan sa LinkedIn pero one platform at a time. One platform at a time.
Okay? So ngayon, ano pa ang next? Okay, last. Okay, para matapos na tayo. Very important ang bio. Again, una, cover photo. Pangalawa, profile picture na dapat maka-bump up. Baka sabihin mo, paano ba yung ginawa yung kay Coach Meg, kay Coach Rodel, na merong parang blur sa likod. Madali lang po gumawa sa blur sa likod. Oo. So, hindi ako sa coffee shop niyan or something, basta ginawa ko lang yan sa Canva rin. Oh, kasi may blur sa Canva. May makikita tayo dun blur sa Canva. Okay. Tingnan natin, baka tanungin nyo paano. Sige, lahat kasi andun na sa Canva eh. Yun nga, if you're interested to improve your cover photo and your Facebook profile, we are ready to help you, to guide you. No? Kasi basic lang naman to, pero we are ready to help you. So message us para may effort ka rin na i-message kami. Kasi we are really willing to help. No? Kasi yun nga. Tapos, the last is the intro. Guys, again, ang mga iba't ibang bagay dito, yung mga kung anong mga sinasabi mo, hindi na yan relevant. Promise. Hindi na relevant to connect with people sa ngayon. Bakit? Halimbawa, may gusto kang i-add na tao sa Facebook. Do you think titignan niya kung sino yung anong mga pinupost mo for the rest? Kasi ang tanong lang dun, re-replyan ka ba niya or i-accept ka ba niya as a friend? Yun lang naman yun eh. Diba? So, tatlo lang kailangan mo muna sa ngayon to establish authority is the profile, the cover photo, and then the intro. Ano yung intro mo? Diba? So, papansin mo ha, to establish authority, ang sabi ko dito, iba't iba kasi, no? Helping Filipino OFW to build freedom-based online business. Alright, so kay Coach Jumeg, is helping purpose-driven entrepreneurs, OFW, get visible, reach their goals, and make some. Connected, di ba? Kay Coach Christine, okay? Again guys, hindi lahat helping eh. Kailangan malaman kung sino ka. Oh, blessed and grateful. So ibig sabihin, ano siya? Blessed siya and grateful. So wow, 'di ba? Ganon. Nakakapag multi-franchise entrepreneur speaker. Oh, uplifting introverts. Oh, imagine mo, introverts. Ilan lang introverts sa mundo? Tama? Oh, miracle, oh. Globally miracle. So 'di ba miracle? So imagine mo yun guys dito sa mga words na sinasabi pa lang. Sa palagay mo, i-add mo siya, hindi. I-add mo siya, 'di ba? Right? That's the classic. Ito yung pinaka-importante. Your cover photo, your profile, pictures, and your intro. That's it. That's it is. Kasi you are establishing a authority, no? Sa tao na hindi ka kilala, no? So ganun lang yung pinaka-basic. So I hope you've learned from this basic informations na step 1 is to establish authority. Guys, hindi ko kasi mauubos yung buong step 6 na yon sa isang upuan lang. Okay? But don't worry, we will give you modules, we will give you handbooks, masusulatan mo. No, we will help you after this training, no, kung gusto mo magpatulong sa amin kasi gusto mo talaga ma-improve yung authority mo. Yun nga sabi ko, yung mag-attend ka ng Toastmaster, no, para magkaroon ka ng nagsasalita ka na may mga tao na pipicturan ka. Pwedeng ganun, no? To start, or ang ginagawa rin ng iba para to establish authority, nagpapa-picture sila sa mga celebrity na nakausap nila tapos kasama nila sa profile photo. Pwede rin 'yun, no? So if you have authority, kasi mas madaling makapag-build ng authority if you are with celebrity. Imagine mo nakakapagsalamuha ka sa celebrity, yeah, parang ganon. So that's the most important thing to build authority. All right? So I hope you're learning type 8, no? Type 8 kung if you're learning the principle of our freedom of passion to freedom, 6 steps. So again, this is establishing authority pa lang po tayo, no? Wag po tayong maging naging kasi baka sabihin mo ay bakit hindi siya nakikinig dahil you did not yet establish authority sa pag-build, no, ng iyong
business empire. Alright? So step 2, locate your tribe. Okay? Dito naman sa locate your tribe, after authority is created, you then need to find out where your target market congregates and hangouts so you can have all the authority you like. But if you don't even know which pond to fish in, then you're just wasting your time. No? If you are having trouble finding out where your target market spend time, then either you're not looking hard enough or you've made your niche so narrow that there's isn't actually a pond to find. Alright? So kung papansinin nyo, kailangan alam mo yung tribe mo. Sino yung tribe mo. So sa Facebook, very basic. Oo. Ito yung basic na naman na ituturo ko sa inyo, how to find my tribe. Okay? So since kami, kung papansinin nyo, is more on the word, the keyword is OFW, ang gagawin lang namin dyan to find our tribes is to go to groups. Alright? Go to groups. Okay? Tapos search groups. Ang gagawin mo lang, OFW. Type mo lang OFW. Pag nakita mo OFW, Diyos ko, ilang groups yan na puro OFW ang pinag-uusapan. So halimbawa dito, OFW, merong 36,000. Oh, member na ako dyan. So dito, OFW investment. Oh, ito yung mga OFW na mahilig mag-invest. So dito ka mag-join. Kasi hindi ka pwedeng mag-join sa halimbawa, magjo-join ako sa let's say anong grupo or anong group na sasalihan ko man. Let's say for example, bigyan niyo ako nga idea kung saan anong mga group na hindi man related sa ginagawa natin. Let's say bicycle, di ba? Hindi mo naman bicycle group. Marami ano ba? Ano ba nasa isip ko? Basta marami guys. O yan, mga content or whatever. So again, for me, doon ako sa OFW. Kasi again, OFW, yung target market ko. So, papasok ako doon. So, may mga Filipino OFW sa Australia, di ba? 95,000. Join. O, pag join mo, visit ka dyan. Kadalasan, tapos, ang gagawin mo is to connect. Kailangan mo lang makipag-connect or ano mga kinoconnect nila dyan, mga pinag-uusapan nila. So, gawin mo lang likes ka lang muna. Yan, likes ka lang pagpasok mo ng group. 'Di ba? You're connecting no? Tapos, uy, tignan mo, may mga nagpo-post pa rin diyan, no? Australia. So, ikaw naman, pwede ka mag-post diyan. Pwede. O, sell something, o kung may isi-sell ka, o discussion, dito sa discussion. O ilang taong ka na. So, for example, ano bang magandang discussion? Mag-post tayo dito. Kakapasok ko lang, ilang taon ka na diyan? Ilang taon ka na sa Australia? Tama ba? Australia yung pinasukan ko. Ano ko nang i-check ko lang. Mga Filipino sa Austria. Diyos ko, kita mo? Buti na lang chinek ko. O, Austria. Your Honor. Lagyan mo lang Your Honor kasi sikat yan ngayon yung Your Honor. Post. Again, guys, you need to have not only authority, you need to have sense of humor. Diba? Yung mga Your Honor, mga ganon. So marami yung magre-reply mamaya, tignan mo. Marami akong makakausap mamaya ng mga OFW. Try to imagine 95,000 yan. So meaning, libre. Kasi pag nag-ads ka guys, for example mag-ads ako. Pakita ko sa iyo mag-ads ako Pakita ko lang kung magkano yung reach. Di ba 90,000? Imagine mo, yung message na to, nakakonect na ako sa 95, nakikita na ng 95,000. 95.9 thousand. Imagine mo, almost 100,000 na mga Filipino. Sa Austria lang yan na nag-join. Malamang kadalasan dyan, di naman puro OFW yun sa Austria, mga negosyante rin yan, mga business entrepreneur rin yan. So pag in-ads ko ang isang post ko, let's say mag-boost ako ng isang ads. Let's say for example ito, meron akong pinost. Try to imagine guys kung magkano babayaran ko para lang to reach a certain thousand of churba. Alright? A certain thousand of churba. Kaya very important yung organic kasi una,
Wala ka namang babayaran, eh, 'di ba? Oh, guys tignan mo dito magkano daw babayaran ko. Oh, 2,100 ang babayaran ko is total is 812 pesos. Tapos ang mare-reach ko diyan is 2,000 to 6,000 ang reach ko. Tapos may magre-reply daw sa akin ng 3 or 10 lang. Tama? So imagine mo 'yan. Pero yung pinost ko ngayon, kung masipag ka lang mag-post ng mga post sa tribe mo kasi you are locating the tribe, try to imagine, magbabayad ako ng 800 pesos just to get 2,000 to 6,000 reach and then 3 to 10 replies. Pero dito ngayon, imagine mo, nakapag-post na ako ng aking message sa 95,000.9. May binayad ba ako? Wala, 'di ba? Masipag ka lang mag-join sa mga tribe. Kasi bakit? Hindi ka na mahihirapan to tell kung ano yung gusto mo. Say for example, mahilig ka sa aso. Alright? So, idadaan mo sa aso. Magjo-join ka ngayon sa mga dog club. Siyempre, ang pag-uusapan nyo muna, aso. Anong aso mo? Ano yung ganito yung aso? Mag-usap muna kayo sa aso. O, tinuturo rin namin to build rapport. O, meron kaming messenger script paano ka mag-build ng rapport. Kasi hindi naman pwedeng nag-post ka about sa aso and then ang pinag-uusapan nyo is about business na kaagad. Ano daw yun? Di ba? Parang ganun. Mag-usap muna kayo kahit at least mag-build ka muna ng Ford. Di ba? Yung alamin mong kamusta siya, saan siya nagtatrabaho, mga ganun muna. Basic building of rapport. O, meron rin kaming training yan. O, pero hindi tayo pupunta dyan ngayon, ha? So that's how you find your tribe. Basic. You need to find your tribe. Ngayon, wag naman masyadong super niche daw na wala ka ng tribe. No, na wala kang mahanap pag sinearch mo sa Facebook, wala kang mahanap na tribe mo dun. So ibig sabihin, walang gumaganon. No, walang gumaganon na grupo. No, kung gusto mo naman franchising, of course, i-type mo rin franchising. Bakit? Marami kang majo-join. No? Pasipagan lang dito, guys. So for example, punta ka naman ng group. Okay, find your tribe. Let's say, alangan naman franchising yung na-joinan mo tapos ang pinag-uusapan nyo is kung ano-ano, iba. So hindi naman dapat, hindi naman tama 'yan, no? So that's how you find your tribe. Okay? So more on that. All right? So I hope you've learned something. Type 5 kung may na-learn ka, no? Kung mapapanood mo man ito later bukas sa makalawa, next week. Okay, so ikaw rin ang kinakausap ko ngayon, no? Because this is live. All right? So next na tayo. Mabilis lang para patapos na tayo. Content creation. Guys, dito tayo eh, 'di ba? Dito yung gusto nyo talaga, no, yung content creation. Pero meron pa lang sinasabi na the next stage after finding the right pond or to fish in. Ibig sabihin, the right pond to fish in kasi halimbawa gusto mo ng ano ng bangus pero nagfi-fish in ka doon sa sea or sa dagat sa iba. So hindi mo pwede, no? So the next stage after finding the right pond to fish in is to then add value to the marketplace and feed them food that they actually love. More than that, the food must be addictive enough that they always come back for more. Alright? Pansinin nyo guys, meron kayong influencer. Etong influencer na to, ang lagi niyang pinag-uusapan is about wealth coaching. Sino yon? Chinkitan. 'Di ba? Pag sinabing wealth coaching, gustong-gusto si Chinkitan, panoorin, no? Or si RDR. Oh, paulit-ulit ka dun sa kanya. Pero hindi ka naman nagbabayad sa kanila. No, hindi ka nagbabayad kay Chinkitan, hindi ka nagbabayad kay RDR, hindi ka nagbabayad sa mga sikat ngayon ng mga influencers. Pero tandaan mo, yung mayaman sila kahit di ka nagbabayad. Kasi yung views mo, yun yung currency mo ngayon. Because the new currency is the attention. So pag natapos mo yung isang content nila, counted na yun sa one view. Which is, yun ang kailangan nila para later on makapag-establish sila ng authority sa kanilang market.
Your views is important. Kaya 'di ba ito yung dito tayo magfo-focus rin. Ito talaga yung pinaka main target natin. Paano ba mag-create ng content? 'Di ba? Ano ba yung kailangan nating igawa ng content? Paano ba yung milestone post? Paano ba yung authority post? Paano ba yung call to action post? Paano ba yung kasi meron ako dito, no? Naka-schedules ito, pero ibibigay ko rin to sa inyo on the later stage. Kasi ito ngayon overview lang. So, kung makikita nyo dito sa aking ano ba to? Weekly post schedule. So, every Tuesday, kailangan meron kang video content. So, paano ba gumawa ng video content? Tuturuan rin namin kayo niyan. May framework ako niyan. No? Tapos, sa Wednesday, postcard, debatable question. Paano ba gumawa ng debatable questions? So, again, tuturuan rin namin kayo niyan. So, problem solving sa Tuesday. Tapos, meron tayong tinatawag na problem solving sa Thursday rin. And we have also testimony screenshot. So, kailangan meron kang weekly, once a week na testimony screenshot. So, meaning, paano ba gumawa ng testimony screenshot? Diba? So, meaning, kailangan nakaschedule ka. So, bibigyan kayo namin ito. Kaya, very important na ang sabi dito, alright, ang sabi dito is, okay, in the next stage after finding the right pond to fish in is to then add value to the marketplace and feed them food that they actually love. Hindi yung gusto mong food, yung gusto nilang pagkain. More than that, the food must be addictive. Kaya 'di ba paulit-ulit tayo sa pag-inom ng Coke kahit alam natin na 'di ba? Enough that they always come back for more. Okay? Because if your food and content is not being consumed and not getting the level of engagement that you're looking for, then to put it bluntly, your food probably tastes like shit. Tignan mo, nangingisda siya, Tapos, got anything better than worms? Anong sabi? Anong sabi ng isda? May bago ba dyan? Puro na ka lang worm, worm, worm. Binibigay mo sa amin worm, worm, worm. Di ba? So, sabi ng isda dyan, binigyan ng mga isda ng karatula, no? Got anything better than worms? Diba? I mean, you need to improve also your posting, which is yun yung ituturo namin sa inyo step by step kung paano talaga gagawin ang pagko-content creation. Okay? So ngayon, very simple. Ang ipapakita ko lang po sa inyong sample is yung ito. Kasi sa Sunday ko siya pinopost, no? Ang tawag ko dito is role model and milestone post. Okay? Very simple. Actual naman to. Ipakita ko sa inyo kung paano mag-post. Kasi Sunday ko siya laging nilalagay, no? Ang aking, isa sa mga example, no? Ang aking milestone or role model post. Alright? So, meron tayong framework rin yan. Paano gagawin natin? So, pagpunta natin sa ating kung makikita nyo na dyan, I hope nakikita nyo. So, paano ba mag-basic na mag-post, okay? So, kung papasinin mo, pag business mo kasi yung pinopost mo, malamang sa malamang, cricket yan. Pag sinabing cricket, walang nagpapansin. So, kailangan mo siyang i-alternate. So, like me, this is my, milestone post. So, pag sinabing milestone post, kailangan meron kang feeling in love. May mga ganun. 'Di ba yung parang what do you feel? You feel. So kailangan ilagay mo yung feel. So kung anong feeling mo ngayon, bago mo siya i-post. Tapos yung first three, kasi ang babasahin nila yung first three diyan. No, like I quit my 9 to 5 job as OFW. So yun yung doon sila mag-uumpisa, no? Imagine mo, hindi nila babasahin ng lahat, maniwala ka. Ang babasahin nila is yung first to third, first three. No, first three lang yung babasahin nila. No, pero pag na-hook mo sila sa first three mo, automatic babasahin nila lahat. Tapos your picture. Okay, nakailang engage tayo dyan? 51. Di ba? 3 comments and 4 shares. So kung papasilin mo, ito yung tinatawag nating milestone post. Meron siyang
feeling, content, kasi ano lang naman yun, content, hook, story, offer. Take note guys hook, story, offer. So may hook ako which is I quit my 9 to 5 job, feeling in love. Tapos yung story ko ito yung content ko. Tapos ito yung may offer ako dyan sa baba. Go here. May mga ganun. If you want to explore, may mga ganun. So hook, story, offer lang naman guys. So meron tayong 51 likes dyan. Now, dito naman, eto, katulad nito, meron tayong, ang tawag ko dito is role model post naman ito. So, kaka-post ko lang last 2 days, 'di ba? Role model naman ito. Alright, so dito naman papansin mo we have 83 something, 83 likes. Alright, and we have 8 comments. Alright, dito naman is milestone post rin ito. Hindi masyado siya nag-engage, no? 5 to 6 likes lang. Mga ganon. Ito naman is we have actually I have public page, I have aquarium page, and I have ocean page. So mamaya papaliwanag rin natin ano ang aquarium page, ano ba yung ocean page, mga ganun. So dito naman we have nag-engage ito ng 11 post. Alright, so ngayon anong gagawin mo sa mga nagla-like, no? Mamaya ano rin natin 'yan. Paano ba i-chat sequence sila? So may ipapakita ko yung sample, sa inyo mamaya. Ano bang gagawin mo sa nagla-like sa'yo, no? So again guys, very simple, nagawa na namin, no, ang itong basic na principles na 'to. So may milestone post, may tinatawag tayong kadalasan kasi ang nagustuhan ko 'to role model post at saka milestone post kasi dun ang tao nag-e-engage, no? So kailangan may feeling, may ganyan. So may pattern 'yan. Bakit mo kailangan sundin yung pattern, no, yung framework niyan, no? So, mga may milestone post, puro milestone post at saka ito, ano rin 'to, role model post, yung kasama mo yung family mo, 'di ba? Like for example ito, role model post, Almeida Family Photoshop, is with Mernil, 'di ba? So, kailangan may ano diyan, may feeling, kailangan. So, nakapag-engage rin 'yan. So, ito, masasabi ko dito is, puro ako kasi puro ako picture. So, eto meron akong video content, ayan nagko-content rin. So guys, very very simple siya, no? So, 'yan ang mga content natin actually. So, ah, paano ba gumawa ng video content? 'Yan. Paano ba gumawa ng postcard, debatable questions? Paano ba gumawa ng problem solving post, 'di ba? Paano ba gumawa ng written giveaways? Oo, problem solving. Paano ba mag-testimonial screenshot? Ngayon, sa testimonial naman, baka sabihin niyo, wala akong testimonial, Ngayon lang ako nag-umpisa. Kumbaga parang gano'n, 'di ba? Guys, ang testimony mo is yourself. Take note, yourself is the greatest testimonial post. 100 testimony na yung self mo. Puwede mong sabihin, dati negative ako sa online, ngayon nag-umpisa na ako. Gano'n, 'di ba? Dati negative ako sa online, ngayon nag-umpisa na ako. Thank you to ano. So 'di ba, makikita ng tao, oo nga negative siya dati, testimonial post 'yun. Yung testament is from hating online to loving online. 'Di ba? Yung ganung testimony or from dati puro lang ako sa bahay, ngayon nakikipagsalamuha na ako. Puwedeng gano'n, testimonial rin 'yun. 'Di ba marami akong bibigay sample sa inyo ng mga testimonial screenshot. 'Di ba? So I hope you're learning. 'Di ba? 'Yun yung mga pag-uusapan natin guys. So nasa step 3 na tayo, nakapag-create ka na ng content mo, 'no? So again, ulitin ko, step 1, establish authority. Step 2, locate your tribe. Step 3 is content creation. Again guys, part lang siya ng journey mo ang content creation. Huwag ka masyadong parang ang hirap pala ng business ganito, ganyan, ganito. Hindi guys, ang kailangan mo lang is right fund, no? Right fund, right audience, no? Right persons, no? Tsaka pag nag-add ka pala, by the way, pag nag-add ka ng person, titignan mo lang diyan is 3.
cover photo, profile, and yung intro nila. Pag nakita mo yung cover photo, maganda, tapos nakaka-resonate ka, no? Add mo kaagad. Kasi maganda kasi pag medyo nalampasan niya na yung emotional damage stage niya, eh. Na kasi pag nasa emotional damage stage pa yan, makikita mo yan sa mga post niya, sa kanyang cover photo. Itim. 'Di ba? Itim or walang cover photo or something ganon. So, nasa emotional damage stage pa yan. So, hindi mo pa sa ngayon kailangan yan. Kasi bakit? Nag-uumpisa ka pa lang naman, eh. If you're a beginner, hindi ka pwedeng mag-mindset ng mga emotional damage stage. Kaya dapat andun ka na. Kasi meron tayong tinatawag na three-way call na we will do the business teamwork. No? Magti-teamwork tayo. Yan yung gagawin natin. Kumbaga parang hindi mo kailangan mag-super establish ng authority mo kasi tutulungan kayo namin na kami nakapag-establish na rin ng authority. So, nakapag-establish ka ng authority, may cover photo ka na, may picture profile ka na, may intro ka na, tapos kami ganun rin, 'di ba? Yung three-way. Madali na lang, 'di ba? For example, pinaka-basic is nag-uumpisa ka ngayon, send mo lang yung video ni Coach Mutin sa YouTube or send mo lang yung video ni Coach Meg sa YouTube and then you're already establishing authority. Bakit? Gawa ka ng group chat nyo na 3. Sino ba 'to si Christine? Sino ba 'to yung inad mo? Titignan niya ngayon. O sino ba 'to si Mernel? Titignan niya ngayon kasi titignan niya yan guys, kung sino yung inad mo dun sa GC na ginawa niya. Alright? So, meron tayong three-way call na naman yan. Alright? So, diretso ako kasi I know malapit akong matapos. Okay? Step 4 is establish connection. Guys, ito very important rin to, no? Because as an online entrepreneur and being a coach is a very intimate, personalized business for business talaga. Ilonggo. And for that reason, people are buying you. Grabe, no? People are buying you, not the product. Alright? Kailangan muna mabenta mo sarili mo bago mo ibenta yung produkto or services mo. Kaya nga 'di ba nag-i-establish ka ng cover photo mo, ng profile photo mo. Kasi again, guys, ang paggawa ng profile kailangan at least magpa-picture ka, no, sa may ilaw, maliwanag, so sunshine, tapos nakatutok dito yung ano, tapos picturean mo lang and then gawan mo sa cover photo, ganun. Tapos nakapag-establish ka ng authority, no? So kailangan makabenta ka muna or mabenta mo muna sarili mo bago ka makapagbenta ng kahit ano. Alright? So again, people are buying you. Your ability to create a solid relationship of trust. Because this is a trust business, no? Trust market. Trust and connection with your tribe is a paramount in you turning your passion into profit and building a successful 6-figure business. Sabi, no? So establish connection. Is lahat ng mga owners, billionaires, millionaires, they know really how to establish connection. Parang kanina lang nag 1% masterclass kami. Feel namin, no, ang aming mga owners, ating mga owners because they are miles away, sa ano lang kami nag-uusap sa Zoom, pero we feel the connection to them. Ang galing nilang mag-connect sa amin. Kaya parang baliw na baliw kami, alam mo yun, yung the way sila magsalita, lahat ng sinasalita nila, we feel connected. We feel that they are in my shoes. Ganon. So paano mo ma-feel sa mga tao na you're connecting with them? So you need to establish connections. Diba? So you need to find your tribe because hindi pwedeng, kumbaga parang nakikipag-usap ka sa bata. Parang ganito. Ako may anak or may bata na let's say 10 years old. 10 years old, no? Pag na-meet ko, the way ba ako magsalita katulad ngayon, the way ako magsalita sa inyo, paano hindi, 'di ba? So kailangan pag mag 10 years old sasabihin, sa uy, ang cute naman ng iyong hair, ang ganda naman ng iyong ano, ganun dapat, 'di ba? Alam mo pag meet namin,
Uy, hello, kamusta? Uy, ganda mo ngayon ah. Guys, to establish connection, you need to know the person in front of you. Parang aso. 'Di ba aso? Okay? Paano ka mag-establish ng connection sa aso? Kakausapin mo siya ng katulad natin ngayon. Paano tayo mag-usap? Uy! Aw, 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 aw! Wag ganon. Hindi, 'di ba? Dapat yuyuko ka. Kit, kit, kit. Ganon, 'di ba? Y- Then you then ano ang gagawin ng aso? Yung buntot niya, 'di ba? Gaganon ganon. So, you establish the connection. Okay? Hindi pwedeng gusto nila muna ito tapos ang ino-offer mo talaga is ito. Gusto talaga nila ito sa ngayon. Tapos ino-offer, pilit ng offer, pilit ka ng offer. Maganda talaga to, ganito ganyan, blah blah blah. So you are not establishing connection with them. You need to know the message. You need to know their message, not your message. You need to know the person in front of you. Kaya lagi sinasabi, mas dapat alam mo ang problema ng kausap mo kaysa sa problema nila. Kasi hindi nila alam kung ano ang problema nila. As a doctor, you need to ask proper question para malaman mo, makapagkabuo ka kung anong pwede mong ireseta sa kanya. Kasi patient siya, for example. So, that's how doctors establish connections. So, you need to know how to ask. May mga powering questions tayo dyan. No? And of course, kung ano yung kausap mo, dapat alamin mo rin. No? Kung matured ba yan, kung matanda yan, professional ba yan. Kung kausap mo professional, dapat the way ka makipag-message, magkipag-connect. Professional ka rin. 'Di ba? Hindi pwedeng kalye 2 or kalye 3 na ang kausap mo, let's say, professional tapos ang the way ka mag-ano is parang kalye. Paano ka makapag-establish ng connection? 'Di ba? Know your know the person. Kung bata man 'yan, paano ka makipag-usap? 'Di ba? Yan, cute, 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 cute. Ang cute mo naman, baby, baby. 'Di ba? Gusto mo ng candy? Mga gano'n. 'Di ba? So, nakapag-establish ka. So, ano sasabihin? Oh, oh, yes, tito. Ba, tito? Tito na ba? Oh, yes, kuya. Oh, yes, kuya. Or yes, ninong. Oh, mga gano'n sila, 'di ba? So, you establish the proper connection sa taong kinakausap mo. Okay, I hope you're learning. All right, type 7 if you're learning. Now, to put it simple, if your tribe does not know, like, and trust you, then they will not buy from you. Kahit gaano man kaganda ang iyong produkto. Promise. Medyo mabigat ka magsalita, no? Medyo salesy, medyo pushy, medyo ano ka, 'di ba? Anga-anga, oh, wala rin 'yan. Kaya pero sa mga aanga-anga, makakatulong kami. Oh, ganito kagandahan sa business natin, tulungan. We will help you. No, kumbaga parang 'pag hindi mo kaya presentahan, tulungan ka namin presentahan. Paano ba 'yan? Oh, be honest with them to establish connection. Alam mo ba na mas maganda maging honest ka kaysa parang know how mo lahat? No, 'pag ako for example, hindi ko alam, sasabihin ko, "Ay, let me check with my wife. Let me check with Coach Tin. Let me check with the person na baka alam nila." 'Di ba? So hindi ka dapat maging know-how kasi malalaman rin talaga nila na nagmamarunong ka. Promise. Let's say pinipilit mo na magaling ka tapos hindi mo pala alam talaga. Malalaman rin talaga 'yun. Not 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 specifically na malalaman nila kaagad, hindi sila magpe-pay in, parang gano'n. Hindi ka makakapag-connect sa kanila because you're pushing the not knowledge na na-gain mo, 'no? So kahit na-gain mo man siya, ako nga kada training ko 'di ba sinasabi ko na nagbayad ako dito sa tinuturo ko ngayon sa inyo. Kasi ang tinuturo ko sa inyo ngayon guys is nagbayad talaga ako dito, 'di ba?
$5,000, magkano ba yun, di ba? So, kumbaga parang ito, binibigay namin sa inyo because libre, because we love you. Di ba? Nafe-feel nyo ba yun? Di ba parang ganun? Or kahit recording man siya. Because we really want to share the latest trend, no, na pwede nating magawa. Kasi pwede mong gawin naman yung cold calling, pwede mo naman gawin yung texting, pwede mo naman gawin yung cold messaging, no? Pero what if gawin natin ito na ito na kasi ngayon yung talagang kailangan, no, to become a to build a authority, no? To build an authority and to create a proper content or connection with the people. So dapat establish connection ka talaga, no? So again, to simplify, kailangan knowledgeable ka sa ginagawa mo. And aside from that, dapat consistent ka rin sa ginagawa mo. Kasi hindi pwedeng nag-post ka lang ng isa ngayon tapos iba na naman yung pinopost mo, another, kung ano-ano mga pinopost mo na hindi mo na alam kung anong mga, hindi mo na alam kung halimbawa, nag-post ka ngayon ng ganito tapos nag-post ka bukas ng iba, paano ka makapag-establish ng connection kung iba-iba yung mga pinopost mo? Let's say for example, nag-share ka ng drama, kinabukasan nag-share ka ng kung ano-ano, kinabukasan nag-share ka ng kung ano. Guys, hindi ka makapag-establish ng connection if you change every week your message. You cannot establish connection. I-try mo for the next 6 months, ito lang muna message mo. Or for the next 3 months. Hindi ko naman sinasabi na, let's say, puro ka lang ngayon, health, 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 health. Food, 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 food. Hindi ko sinabi yun. Dapat gawin mo for the next 6 months, ito lang muna. And then, change ka na naman. Nag-change eh. If you follow the company rules, halimbawa, barley muna ngayon. Barley, 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 di ba? Bigay sila lahat ng mga promo, incentive, barley, barley, barley. Puro yung barley. Last 6 months ago, puro kami food, 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 food. Ganon. In order for you to establish a proper connection to your audience. That's the simple rule. You need to establish connection in order for you to win in online business. All right? So if you learn something for today and if you get value, type yes. Type yes. Type I. O pwedeng ganun, I learn. Pwedeng I na lang. Wag nang I learn kasi mahaba. I. O pwedeng ganun. Parang Tony Robbins, no? I. Alright? Now, step 5, conversion funnel. Okay? So, sa conversion funnel po natin, after the know, di ba? Awareness na sila, like and trust factor is built. Na-build mo na yung trust factor mo. Anong gagawin mo? You can then lead your tribe into your conversion funnel. So, mayroon tayong tinatawag na AIDA sa tinatawag na conversion funnel. So, awareness. Tapos, magkaka-interest sila. Take note, guys. Pag may nag-message siya yung 1,000, ang magkaka-interest lang dyan, siguro mga 100. 10:1. So 1,000 nag-message na aware sila sa gusto mo or 1,000 ang nag-confirm na attend sa presentation mo, ang mag-i-interest dyan is 100 lang. Tapos ang magde-decide dyan is mga around 10 magde-decide. Pero ang papasok talaga sa Zoom mo, 1, 3, 5. From 1,000, nagka-awareness, interest, 100, decision, mga siguro 10 or 20. Tapos ang magte-take action na papasok talaga sa Zoom na papanoorin mo or papanoorin niya is 1, 2. That's how to convert your audience. This is the platform from which you will be presented to opportunity to convert them from warm lead into hot lead and then eventually enrolling them into your coaching program. Kung may program ka man, into your online franchise business program, in your dropshipping program, in your franchising program, in your fast track program,
Kahit anong program yan in your dropshipping business. Kahit ano yan, same concept lang po. AIDA. Awareness, interest, decision, and action. Okay? So, in order for you, no, to get a client, you need to have awareness, which is yun nga mga kailangan natin gagawin. Establish rapport, di ba? Ano pa ba yun? After that, you need to what? After ma-establish ang rapport, you need to locate your tribe. After you locating your tribe, you need to create a content. And then after that, establish connection. And step 5, conversion funnel. Okay, so meron tayong detalye niyan. Paano ma-convert from awareness to interest to decision and to action. If you want more details from that, abangan nyo po ang aking episode 2, no, sa ating mga lahat ng nasabi. Kasi doon, mas lalong hindi lang dito nagkakaroon kayo ng knowledge and idea, talagang bibigyan namin kayo ng mga assignments na dapat nagagawa nyo ito. Hindi lang nagko-consume kayo ng knowledge. I-check namin the way you post. Ita-track down namin the way you do videos, you do. So ganun kami ka-passionate, especially ngayon meron tayong Cash is King, no? So may mga schedulings tayo, no? If you are willing talaga na ginagawa ang business, we will improve your cover photo, your profile, picture profile, mga ganon. Di ba? Kasi hindi ito guys one time, hindi ito sa anong sabi ng may-ari kanina na ang business mahirap talaga. Pero worth it. Sa business mahirap pero worth it. Ako, I've been 12 years in OFW. Worth it ba ang 12 years ko? 'Di ba? Pwede kong sabihin okay lang. 'Di ba? Pwedeng okay lang. Pero what if sa 12 years mo sa negosyo, pag 12 years ka sa negosyo, kahit 5 years na lang, 5 years mo sa negosyo, pag tinanong kang worth it ba, mahirap siya, pero grabe, worth it talaga yung 5 years ko. Pag 10 years pa, nako, super worth it. Choose your heart. Employment is mahirap. Business is mahirap. Diba? Pero choose your heart. Oh, diba? Sabi ni Coach Meg, it's rewarding. Tama naman, it's rewarding talaga. No? Sana ba tayo? So, conversion funnel. So, step 5. Last step na po tayo kasi mag-alas 12 na. Oh, di ba? Nagabihan na ano tayo. Nag-enjoy. I hope you're enjoying, no? Kasi again, guys, kahit gaano man kaganda yung negosyo mo, kahit gaano man kumikita diyan, if you're not enjoying what you do, promise talaga, maraming mayayaman, maraming milyonaryo, they are feeling broke, they are very feeling scam because they don't enjoy what they are doing. Napipilitan sila. Diba? So dito, we enjoy what we do. No, kaya I hope nag-enjoy kayo sa napapanood nyo. Because again, this is just enough information. Kasi yung decision is later on na tayo. So step 6, deliver on your promise. Most new online entrepreneur and coaches think enrolling is the end of the pipeline. However, this is only just the beginning. The most critical step of any business is to deliver on your promises. Ano ba yung pinramis mo dun during your presentation? Diba? Nagagampanan mo ba? Pag once nag-yes ka, tapos yung client mo or yung new member mo hindi nila nagagampanan yung ginagawa nila, hindi mo nakasalanan yun. Because, again, you do your best. And God will do the rest. Si God na bahala doon kung ano yung ano nila, no? Ano yung mapapala nila, no? Basta importante, binigay mo best mo. Importante, tinuro mo kung ano yung kailangan mong ituro. Binigay mo yung kanilang kailangan na makuha, no? Yung kung anong sinabi mo doon sa presentation mo, dineliver mo. And hindi mo na kasalanan or wala ka na doon
'pag talagang negative talaga siya or may mga priority pa talaga siya na iba or marami pa siyang, gustong gawin na kung ano-ano na hindi ito yung, negosyo pero nag-join lang siya, it's not your fault guys. Okay? Do your best and God will do the rest. Si God na bahala dun, 'no? Kaya sabi ng may-ari kanina 'no, what you need to do is just do direct, direct, direct. Imagine mo guys 8,000. Saan ka makakahanap? ₱8,000 isang direct. Kaya kanina sabi ng owners, grabe may 800,000 in just 1 week. 800,000 in just 1 week. Guys, ang 800,000 na yan, 5 or 10 taon mo yang gagawin sa pag-i-employment. Grabe, grabe 1 week. Grabe 1 week na lang kinita, 800,000. Because of this promo right now. Isang direct, ₱8,000. Boom! Grabe, di ba? So, kaya ginagawa natin itong establishing connection, no? And then deliver. Siyempre, deliver your promise kasi madali lang naman talaga ang negosyo natin. No, you just connect and then kaming makipag-usap, kami makipag-close. Di ba? Hindi mo na kailangan mag-establish ng kung whatever kung anong establish mo. Kailangan mo lang is i-bridge kami doon sa client mo dahil kami nakapag-establish na ng authority, marunong na kami makapag-connect, marunong na kami mag-present, marunong na kami close. So ang ginawa mo lang, bridge mo lang kami. Sinabi mo lang sa kakilala mo na, uy, may magandang negosyo doon, online business. Silipin mo lang, wala namang mawawala. Yun lang sasabihin mo. Silipin mo lang, wala namang mawawala. Pag sinilip niya, kami ang makakausap niya. Mako-close hindi, mako-close. 8,000 ka kaagad. Bakit? Kasi nakapag-establish na po kami ng authority. Alright? Alam na namin paano mag-connect, makipag-closing, makipag-presentation. Alam na namin ginagawa namin. For almost 8 years na namin 'to ginagawa. Kaya magkakaroon ka ng pay-in, 'no? Gano'n lang kasimple guys, gano'n lang kasimple. If you are a new beginner, we highly suggest i-bridge mo kami sa kanya. Bakit? Nakapag-establish na kami ng authority. Kasi kahit silipin niya yung ano namin, yung aming profile. Ito malupit. Tapos ibi-bridge namin siya sa mga may-ari. Mas grabe yung authority ng may-ari, 'di ba? Alright? Gano'n lang guys. Actually, basic lang talaga yung business natin. Ang pinapakita lang namin dito sa inyo ngayon is talagang may know-how kami sa ginagawa namin how to really improve your online business. Pero, ang gusto talaga namin is maintindihan mo na may promo tayo ngayon na may 8,000. Grabe, para to connect. No? I-bridge mo kami and then we have connection. Paulit-ulit ako, no? Kasi bakit guys? Repetition is the mother of all nature. Repetition is the mother of all learning. Oh, 'di ba? Okay? So there are many charlatans and sales wizard. Yung mga ganong mga magagaling daw, yung i-type nyo lang dyan sa Google. Magagaling, mga parang kunwari magaling, kunwari matalino, no? Mga sales wizards out there, no? Sa may YouTube, no? There who are great at selling but have no substance behind their product. Marami guys, Diyos ko. Bebentahan ka kunwari ng mga skincare nila, tapos yung skincare nila is sobrang mura, pero ang gagaling nila ng mga salesperson, no? Pero yung product nila walang substance, walang long term. Pag sinabing substance, walang long term, walang laman, parang ganun, no? Or made in China. Tayo, talagang made in Korea, oh, 'di ba? So pinopromote ko na yung sariling ating product talaga, no? Because may talaga siya. So you can fool people once and sometimes maybe even twice, but if your product lacks real value and you do not deliver on what you promised, then your business will fail quickly and this program will not work for you. O ngayon ang tanong ko sa'yo, meron ba tayong magandang product? Yes or no? Ikaw na makakasagot yan. Pero kung ako tatanungin mo, hindi lang 100%, 1,000%. Sobrang ganda ng product natin. Maganda ba services mo? Depende na lang yan sa'yo.
Pero yung services ng kumpanya natin, proven na po, 17 years na po. Wala ka nang hahanapin. Sobrang, ito nga sabi ng iba, no, na kung mag-uumpisa ako ng business, ano yung negosyo na papasukin ko? Especially walang-wala ako ngayon, especially empleyado ako ngayon. Ano yung negosyong papasukin ko? Pwede ka na pumasok traditional business. Pwede kang pumasok kung ano-anong business. Pero pinakamadaling business para kumita, ito. Itong negosyong napasukan mo ngayon. Kaya congratulations. Kasi bakit? May support system na tayo. Sabi nga kanina na may-ari, no? May kumikita 800,000 in just a week. Oo, natagalan kami. Kumita kami ng 1 million in just 6 months, in 8 months. Naka 1M kami in 6 months. What is 6 months? Oh, 1M mo, ilang taon mo yan sa empleyado? 10 years bago ka magka 1M? Mahirap, no? So, pwede mo siyang umpisahan, kumita ka dito, tapos mag-expand ka. Magdagdag ka ng mga negosyo mo kung ano pang mga negosyo mo na, kasi pag may enough capital ka talaga, kahit nga may enough capital ka, nalulugi pa rin eh. So, hindi mo kailangan enough na capital. Ang kailangan mo ano? Sustainable pipeline. Na tuloy-tuloy siya. O, kahit patak-patak lang pero tuloy-tuloy. Na? So, ganun. Pipeline ang kailangan mo, hindi enough capital. Pipeline. Kasi 5 to 10 years or 5 years, nababankrupt na tayo kaagad. No? So, kaya very important again guys na meron kang super gandang produkto na may real value. Okay? So, if you're learning, I hope na magkakaroon pa tayo ng session after this. So, ulitin ko ulit. Okay? In order for you to earn, okay? In order for you to earn your first 100,000 pesos sa loob lang ng 100 days. Grabe no, sa loob ng 100 days. Ang iba nga, 1 month lang ginagawa nila ito eh. Ito lang po yung kailangan nyo. Again, you just need to establish authority. You need to locate your tribe. You need to have a content creations, establish connections, conversion funnel, deliver on your promises, and you will earn your 6 steps to 6-figure passion to freedom. Okay? So ngayon, meron po tayong session how to really create. Sa next session po natin, how to create, no? How to establish authority. So, kailangan malaman po natin kung sino yung magjo-join talaga. Kasi bakit? Para mag-guide namin paano gumawa siya ng profile, tuturuan namin, pwede namin gawan rin ng profile. Ang gagawin mo lang is mag-selfie ka na lang. Kami na bahala mag-crop, no? Kami na bahala maggawa ng background mo, tutulungan ka namin to establish authority. Okay? To find the tribe, tutulungan ka rin namin dyan. And to create a content like this, no, yung mga schedulings na to, bibigyan ka namin ng worksheet, na pwede mong gawin. Sundin mo lang yon, ipaprint mo, no? So, ang gagawin mo is type I'm in. Kung sa Facebook mo man ito napapanood or replay, type I'm in para sa susunod, no, na training po natin, hindi lang yung nagsasalita ako ngayon dito. Alright? Ang mangyayari dyan, papasok ka sa Zoom, okay? Tapos, iisa-isa-isahin natin yung ginawa nating establish. Paano ba? No, mag-i-initial ano tayo? Initial hand-to-hand. Huwag sinabing hand-to-hand, yung parang hindi lang dahil nagsasalita ako dito ngayon, tapos pag natapos ang training, sasabihin mo, antok na ako, matutulog muna ako. Tapos, kinabukasan, balik ka na naman sa normal mindset mo, balik ka na naman sa normal na ginagawa mo, tapos wala na. Procrastinate na ulit. Bukas na, bukas ko na gawin. Bukas na, di ba? Bukas na. Hanggang matapos ang bukas, no, na hindi ka na wala na talaga. Yung mindset mo talaga ibang-iba na, no? So, I hope na, kasi hindi lang naman ako dito, magkakaroon po tayo ng maraming
mga coaches na mag-guide sa atin, no? In order for you to really create, no? Kasi sa Canva, maraming expert guys. Isa na kami diyan. Tuturuan namin kayo paano mag-Canva, paano mag-ganon. Ayos? So, I'm in. Type mo lang sa comment down below para expected na makita ka namin sa Zoom by next schedule po natin. Kailan? Alright, so ang next session po natin is ano tayo ngayon? We are 7. Alright, so on 13. On 13. Next week, 13, gagawa po tayo ng step by step. Pero mag-type ka na ng I'm in para ma-receive mo yung worksheet at saka ano mo na siya, no? Ma-fill upan mo na. Tsaka para alam mo na talaga na may magawa ka na within from 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. May magawa ka na paano mo gagawin yung pag-post, paano gagawin mo. So sa worksheet, ibibigay ko yun sa'yo. Tapos iti-training pa natin yan by the time, by next week, iti-training pa natin yan para ma-refresh ka pa. Para yung baka yung thoughts mo is iba sa sinasabi doon sa worksheet. Are you excited? Alright, so ako excited na rin ako guys na ma-next level po natin ang negosyo po natin. In the art of online naman. Kasi online is the next big thing in the market. No? Next big thing in the market. Diba? So tignan mo si Sir Gaben. No? Nakikilala si Sir Gaben. Sir Gaben is nakikipag ano lang naman yan, nakikipaglukuhan lang naman yan, no? Sa loob ng bahay nila, pero tignan mo siya ngayon. 'Di ba? That's the power of attention economy. No? So I think this is it, no? So hindi mo kailangan na magkaroon ng ganong kapal ng muka, no? Kasi 'di ba kasi syempre again, you need so much kapal ng mukha noon eh, 'di ba? Parang I mean, grabe yung confident nila, no? Grabing sipag na maggawa ng content kasi grabe yung content nila, halos araw-araw nagko-content sila no within their family, no? So pero kung ikaw, iba talaga yung gusto mo, ito lang simplihan lang, 'di ba? Hindi mo masyadong ganong pressure kasi talagang grabe yung pressure guys as a influencer. Kasi pag once na nag-stop ang paggagawa mo ng content, once na nag-stop yung views, magsa-stop na rin yung mga sponsorship mo. Magsa-stop na rin yung payment mo, magsa-stop na rin. Pero ito, very simple lang, mag-establish ka lang kasi bakit? Isa lang sa left, isa sa right, tapos tuloy-tuloy na magge-generate ang income mo. Ganun siya kaganda ang business natin, guys. Kaya 'di ba pansinin mo yung mga influencer, marami silang subscriber, then may nagkamali lang sila, kina-cancel lang sila, no? Kina-cancel sila, hindi na sila kaagad pinapansin ng madlang people. Because very trending lang yung ano nila ngayon. Pero sa atin kasi ano na eh, sustainable na talaga eh. Tuloy-tuloy na talaga ito. Alright? So, thank you so much and thank you for the live also. And isa-stop ko na yung recording and mag-uusap na po kami sa yung mga nasa loob ng Zoom. Stay put lang muna for further special Q&A, no? Baka may mga tanong kayo. Ngayon kung hindi ka man nasa live, hindi ka man nakaabot ng special Q&A or exclusive Q&A, thank you so much for your time. And I hope to see you on our next training. Type I'm in so that we can give you a full worksheet, no? Para maano. And then, pero again, sabihin ko sa inyo, bago mo makuha yung worksheet, we need to make sure na talagang karapat-dapat ka sa worksheet na yon. No? We will make sure na karapat-dapat ka sa worksheet na yun. Kasi baka masayang lang yung effort namin na ibibigay namin yon tapos wala lang, parang hindi mo naman talaga papansinin. If you're really willing, please type I'm in, no? Para makita namin na you're committed from that. Kahit sa ganun lang, no? No, kung ang pagiging payaman is kailangan ka lang magpakita, dapat gawin natin, magpakita po tayo. So with that, maraming salamat po sa ating first session for today. All right, see you on next week and I hope we get value, you get value. We love you so much and God bless you and thank you. God bless. Bye-bye. 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 Yeah.